pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ang mga ulat na aming binantayan, ang mga batang kargador sa fish port. Okay lang sa akin, kahit bigay lang sa akin na 80, kaya sa 30. Tutulungan ko lang magulang ko. Sinawa na ako sa magulang ko eh. 50 kilos ang laman ng bawat banyera. Minsan daw, umaabot ng 50 banyera ang hinihila niya sa isang gabi. At ang mga biktima ng pedophilia. Binabol na. Nawakan yun. Sabi ko po, ayoko. Siya ay isang bastos na binababoy niya ang pagkatao ng anak ko, bakit niya ginagawa niya ng ganyan. Kinakantong po. Pinapasubo ko yung binabol na. Nawakan yun. Sabi ko po, ayoko. Ito ang tinig ng mga munting anghel na may mapapait na karanasan. Sa mura nilang edad, nilapastangan ang kanilang dangal at karapatan. Sa videong ito, mapapansin ang batang animoy sunod-sunuran sa boses habang siya'y hubot-hubad na naliligo. Pero ilang saglit pa, kakaiba na ang mga eksena. Sa video, makikitang pangmumulestyang ginawa umano ng isang dayuhan sa kawawang musmos. Itatago natin siya sa pangalang Catherine, 7 taong gulang. Sa kanyang bubot na katawan, nangyari na ang isang hindi malilimutang karanasan. Niyaya niya ako dun sa tricycle niya. Sa? Tricycle lang. Oo, sabi niya. Apasya lang. Pero pagdating sa isang tagul lugar, nagsimula ng umano'y pang-abuso sa kanya. Pinaliguan niya ako dun sa misming. Tapos? Karga-karga niya. Na? Karga-karga. Pinagsamantalaan umano siya ng taong inakala niyang tutulong sa kanya. Binabol niya. Nawakan niya. Ipit niya. Alam mo kung ano yung ginawa niya sa'yo? Hindi mo alam. Pero higit na nagmarka sa isipan ni Catherine ang pananakot sa kanya kapag nagsumbong daw siya sa kahit kanino. Sabi niya pag nagsumbong daw ako, papatayin niya ako. Alam mo ba na mali yung ginawa niya sa'yo? Masama yung ginawa niya? Opo. Kaya lumipas pa ang ilang buwan bago nalaman ng kanyang mga magulang ang pangmumulestyang ginawa sa kanya. Bigla niya sinabi sa akin na ginagawa daw ng kano niya sa kano. Doon daw sila sa resort, naliguan daw siya. Tapos hinugasan ng niya, ganun. At saka yung ginagawa sa kano, yung puwan daw. Basta sinabi niya. Pedophilia ang tawag sa sino mang nakatatanda na mahilig makipagtali sa sino mang menor de edad. Yung kanyang pagkamahilig sa bata, ay sinasabing sakit na. Kasi yung kanilang klase ng pagmamahal, gusto na nila, may sexual silang relasyon doon sa bata na hindi naman pwedeng magkaroon doon dahil bata pang hindi naman pwedeng mag-consent. Ganitong masaklap na sinapit ng 9 na taong gulang na si Liana, hindi rin niya tunay na pangalan. Pero higit ang dagok na tinamo ni Liana. Dahil hindi lang isa, kundi 2 dayuhan ang di umano'y nanamantala sa kanyang kamusmusan 2 taon na nakakaraan. Yung kinakandong po ako, pinapasubo yung dariri po na lang sa akin. Sabi ko po, ayoko. Tapos po, pagkasabi kong ayoko, bigla po ko nilang sinaktan. Saan to nangyayari? Doon po sa kwarto. Kwarto nino? Po. Kapalit ng kaunting halaga, naikayat umanong bata na sumama sa mga dayuhan. 3 po yata o 4. Tawag po. Pagkatapos, anong ibibigay niya sa'yo? Pera po. Magkano?
Minsan po, 40-20. Ayon pa sa kwento ni Liana, habang minumulestya siya ng isang dayuhan, ang isa naman ang may hawak ng video camera. Sabi daw po kami raw po ipapakulong. Wala po, nananahimik lang po ako. Gaya ni Catherine, hindi rin agad nakapagsumbong si Liana dahil sa takot na naramdaman. Bakit hindi mo sinasabi? Bapo kasi magsumbong. Ha? Bapo kasi magsumbong. Magsumbong? Bakit? Masama ba yung ginagawa nila? Opo. Ayon sa ama ni Liana, nadiskubre lamang masaklap na sinapit ng anak nang indahin ito ang sakit sa maselang bahagi ng katawan. Parang meron siyang iniindang sakit sa kanyang maselang bahagi ng katawan. Kinabukasan, bala ko ipa-check up. Ngayon, nalaman ko doon sa isa kong pamangkin na dalaga na nakapagkwento yung anak ko na may ginagawa palang hindi maganda yung aming kapitbahay na foreigner sa kanya. Sa ipinakitang medico-legal ng ama ni Liana, lumabas na nagkaroon ito ng urinary tract infection o UTI. Halos bagsakan ng langit at lupa si Erwin nang malaman ng ginawang pang-aabuso sa nag-iisang anak. Kung masakit talaga po dahil wala namang katumbas na presyo yung ginawa nila eh. Siya ay isang bastos na binababoy niya ang pagkatao ng yung anak ko, bakit niya ginagawa niya ng ganyan.